Hello! Hello po. Ha? Magandang madaling araw. Ay, magandang umaga. What's your Magandang name? umaga po. Mac po. Mac. How do you spell the Mac? Like M-A-C or M-C? MAC po. Walang K? Wala po. Parang OA na yun. Parang OA na yun pag may C, pag may K, no? Oo. Anyways, si Mac ay ilang taon na? 28 po. 28. May nakakakilala sa akin na 28. Asan ka ngayon? Metro Manila. Saan sa Metro Manila? Taguig po. Taguig. Okay. Yes po. Anong ginagawa sa buhay ni Mac? Currently po, walang work. Tagabantay lang ng alagang ng pets. Ang lupit nun ha. Wala kang work pero ang arte ng currently mo ha. Currently. Ang arte mo doon ha, Mako. Anong dati mong work bago ka naging unemployed? BPO po. BPO. Kaya pala may accent ka. No? Kontrolado ang diction. Opo. Anyways, kailan ka pa walang work? Since last month lang po. Okay. May budget pa. Thankful sa unemployment benefits yun. Meron. Sayang. Bibigyan sana kita ng Meron. 8,000 ngayon eh. Kung nagsabi ka sana na meron ka ba dyan? Sana, di ba? Hina kayo. Kala mo bibigyan ako yun. Anyways, what can I do for you? Siguro po lang, manghihingi ng advice. Sa abot ng mga kaya ko. Tell me your story. Ayun po, way back last year po, bali nagkaroon po ako ng ka-fling or ka-MU. Okay. Nagkakilala po kami through Facebook dating. And then, dun po sa Facebook dating na yun, nagkaroon kami ng nagkita. And then dito siya, and then itong person na to is pupunta na dito sa bahay hanggang sa umabot kami sa point na nagkakaroon kami ng out of town. Kayo nandyan o hindi pa? Hindi pa po. Mahirap ka out of town nang di mo jowa, no? Kumbaga lang po kasi yun eh. Hinila, parang ganon. Kasi talaga siya. Trip lang talaga namin ng dati kong ka-work pumunta ng amusement park sa Pampanga. Okay. And then nahila namin siya. So, kumbaga parang naging memories na rin. Dagdag memories, parang ganun. Sa amin. Ayun po. And then, since November po ata yun or October. Babae, lalaki pinag-uusapan natin? Lalaki po. Lalaki. Parang di, wala na masama. Gusto ko lang malaman. Okay. Tapos? Ayun po. After, nung November ata yun or October, since puro parang weekly umuulan, halos weekly umuulan, may bagyo or may masama yung weather. And yung off po kasi niya is I think Monday, Tuesday, while yung off ko po kasi is Saturday, Sunday. So, since pwede kami or allowed kaming mag work from home kung masama talaga yung panahon. Since alam kong rest day niya yun, ang ginagawa ko po usually is
pag umulan lang ng kahit konti, nag-i-email na ako sa manager ko na masama yung panahon ngayon, kung pwedeng i-work from home ko na lang yung araw Mhm. para lang maging magkasama kami, parang ganun po. Okay. So, ayun po for the whole month, ganun po yung halos naging setup. And Mhm. then by end of the month, dun po ako nakaramdam na parang yung parang ako na lang yung gumagawa nung way para Noong mga time na to, ituloy hindi yung pa kayo magjowa. hindi pa po. Okay. So, dapat alam mo na wala kang i-expect, di ka magjowa eh. Yun nga po eh. But the thing is, ang hirap po kasi yung hindi ka nag-expect pero hindi kayo magjowa pero gumagawa kayo ng plans. Still, di kayo magjowa. Yun pa rin yun. Period pa Opo. rin yun. Opo. Ayun nga po. Yun. Baga parang ang hirap lang kasi i-justify na hindi kayo magjowa pero gumagawa kayo ng plans and by end of the month, doon ako nakaramdam na parang nagiging nagiging yung ano bang tawag sa relationship na yun? MU or what? Parang ang nangyari na lang po kasi is parang for convenience na lang. Mhm. And hindi na ako nakakaramdam na parang magpo-push through pa to sa Gano'ng katagal na kayo another sa level. point na yan? Gano'ng katagal na kayo? That yung point na po yun parang 3 to 4 months na po ata kaming Hindi ka pa rin nakakaramdam wala kayong relasyon? No one is committing to anybody? sorry po, paulit po. No one is committing to anyone, di ba? You're not committing to him, he's not committing to you. So, dapat alam mo na yun. Landian lang talaga yan, di ba? Hindi, po, kasi prior from that po, nag-ask na siya na, yung mga early days kasi yun, nagtatanong na siya, gusto mo bang ituloy natin to, or gusto mo bang i-level up natin to Bakit hindi mo ginusto? kasi po for me, kumbaga para sa akin, nagsistick pa rin ako dun sa previous advice nyo po, dun sa other callers before, na before ka mag-commit, make sure na you know him or you know him or her. Tama naman yun. Pero hindi mo pwede i-apply sa iyo yun kasi sa inyo, may ginagawa nyo na ang lahat ng ginagawa ninyo except commitment. So it's a different case sa iyo. Kumbaga, yung ang point ko naman po kasi dun, okay, sige, parang kung may point naman na baka along the way may malaman kaming may mali si ganito, may mali si ganyan, and hindi. Ang punto kasi doon, parang magka-live-in na kayo tapos wala kayong commitment eh. Yung sinasabi mo na hindi pa magkakilala, those are for people na hindi naman nagli-live-in. Yung nagliligawan ng purely, kayo hindi nagtatalik na kayo tapos sabi mo hindi ko magkakilala. Ano yun? Understood po. Ayun, hindi. Sorry. Yun yung po yung previously or yung mga naunang pag-engage niya na gusto mo ba i-level up natin, and then sabi ko, ayun nga, wag natin munang i-rush, parang let's get to know each other first muna, deeply, and then by mid or early month ng, hindi ko sure kung October na po yun or November,
Doon na, doon nung time na hindi na ako nakakaramdam na wala nang, okay, sige, parang kilala ko na siya, kilala niya na ako. Doon na yung nag-start na rin na every week, pumupunta na rin siya dito sa bahay. And then, by end nun, or by end of the month nun, doon ko na po napansin na parang for convenience na lang po talaga. Wala ka nakikita mali sa setup. Po. Wala ka nakikita mali. May mga contributing factors po na napapansin po ako, like sa akin po, I admitted naman po ako na kapag may yung ka-relationship ko is nagla-love bombing po ako. Actually, hindi. I'm sorry, pero hindi dapat yun yung mali dito eh. Ang problema dito is that you did not commit even before doing the things that's only exclusive to people who are committed to each other. Yun. You cannot expect anything. You cannot demand for anything more than what he is willing to give to you, even below bare minimum. Kasi hindi naman kayo mag-jowa, wala kayo commitment. So you cannot complain na for convenience na lang, baka nakikitulog na lang kasi malapit yung pupuntahan niya. Still, wala kayong nagtatalik lang talaga kayo. Wala kayong relasyon. Yun. Okay naman. Understood naman po. Pero okay naman. Siguro. Opo. Okay naman. Lang po. Parang. Okay naman daw. Hindi. Kasi siguro po siguro yung mga po, yun po yung mga words na tinry ko ring makuha or marinig sa mga kaibigan ko or close friend ko, ganyan. Unfortunately po kasi hindi ko rin narinig. So, siguro po, yun. And, ayun nga po, parang hanggang ngayon po, parang hinahan pa rin ako ng kamusta na kayo ngayon, Mac? Ano na ba? In-invite ko siya nung I think January po ata yun. In-invite siya? Opo, in-invite ko siya na sumama sa amin nung dati kong ka-works. Since naging magkaibigan na rin sila nung nagpunta po kami ng Pampanga. In-invite ko siya na gusto mo ba sumama sa amin sa Siquijor? Kasi pupunta kami ng Siquijor. Okay. Pero nung magka-MU stage pa lang po kami, nagplano na rin po kasi kami na pupunta rin kami ng Siquijor. Okay. So, nung nag-decide kami nung dati kong ka-work na pupunta na lang Siquijor, in-invite ko siya and sabi niya hindi daw siya pwede. Question, was there ever a time na naging kayo? Wala po. Okay. Tapos ayun po, yun din yung last day ata na nagkausap kami or nagpunta siya dito para kunin din yung niya, yung mga naiwan niyang gamit. Okay. So, ayun. At after nun, sabi ko parang baka katulad lang nung mga past relationship na baka muna siya after quite a while mawawala na rin to or makakalimutan ko na rin siya. Ayun po. But unfortunately, hindi po. Ayun po, parang hanggang ngayon, andun pa rin ako sa stage na parang naglo-longing din. Yun lang.
What do you want to ask me? Siguro po, hindi ko po alam kasi kung paanong advice yung ibibigay niya sa akin in cases like this, kung paano ma-overcome. I would siguro yun nilang itatanong, paano ma-overcome yung pinagdadaan siguro po, ganun. Okay. Ganito I'm having a difficult time trying to contemplate what to tell you because you are so clueless of your own misgivings and participation kung bakit naging magulo yung kung ano man na nagkaroon kayo. You are so clueless. Ha? Anong Sige po. Continue. Diba? I mean, it's generally and largely your fault. Because he asked you eh. You wanna level up our whatever is going on? Ayaw mo. Ay, nakikipagtalik ka. Tumitira sa bahay mo. Nag-out of town kayo. Kaya kanina sabi mo, sinunod ko po yung advice sa isang caller po kasi na dapat di mo kilala. Oo nga. Pero tinawid nyo nila lahat ng linya. You have crossed all the lines. All the limitations. Tinawid nyo na tapos sabihin mo hindi kayo magkakilala. Ang hindi ko lang po kasi pinpoint dun is yung part na nung tinanong niya ako nung time na yon, hindi pa naman po kasi talaga kami completely na magkakilala. It does not matter, pero ginagawa nyo na yung mga bagay na ginagawa na magjowa. Hindi, nung time na yun po, wala pa po. Pero kahit, that time no. Max, stop. No. It doesn't matter. Pinatira mo sa bahay niyo, umuwi sa bahay, nag-out of town kayo eh. I mean, whether he asked you or not, you should have initiated eh. Hindi mo ginawa. Actually po. Diba? Hindi mo ginawa. Tapos, longing ako. You missed the chance. You are so unwilling to commit. Gusto mo fun lang. Siguro po, yun. Parang naging coward din ako dun sa part na yun. Ano? Naging coward din po dun sa part na yun. Iba din ko. Sabi ko, co-hard. Anong hard? Sorry. Mali yung dinig ko. Alam ko co-hard. Anong hard? Hoy, kayo kanina pa kayo. Ay, mga nanonood dyan. So, I do not know what to tell you. Hindi ko alam kasi you are so aware of how things went wrong. Siguro po kasi andun ako sa part na gina-justify ko yung lahat ng effort ko. Siguro po, yun yung pinaka na-miss ko. Kaya hindi ko rin po talaga naiintindihan kung ano yung pinaka naging mali ko. Kaya mali dito, malandi ka. Yun. Yun talaga yun. Nukno ka kasi ng landi. Landi ka na landi eh. Imagine mo, umuwi sa bahay mo, out of town kayo. May mga gamit na sa inyo, hindi pa kayo magjowa. Tapos nagtataka ka kung ano kayo, ano po kami. Malamang. Well, anyways, this is one experience that you should learn lessons from. Period. Hindi mo rin love yan. Siguro confused ka lang ngayon. Hindi mo alam kung ano to, tawag nito. You do not know how to categorize yung naging relasyon mo sa kanya. Yun lang yun. Pero hindi mo rin love gaano yan. Otherwise, nag-commit ka dyan eh. Kung talagang love mo yan, nag-commit ka dyan. Oh.
Ayun nga po, baka parang na-realize mo lang yung naiisip mga ko. bagay na masayang na, yung mga bagay na masasaya na nawala nung wala na. Hindi ko po kasi din sigurado kung puro kasi ano siya, puro hypothetical yung nasa isip ko na what if sumugal na ako or what Wala if na, ganito yung ginawa ko. Ayun nga po. too late na. Tsaka hindi ka rin ganong mahal niyan. Otherwise, pinurso ka din yan. Alam din niya na umuwi na sa bahay niyo, hindi pa ba niya alam na gusto mo siya? Di ba? Opo. So hindi ka rin ganong, wala yan, ano lang yan, nagkaano lang kayo, lumandi lang kayo pareha sa bawat isa. Yun talaga yan. At alam mo yan, imposibleng hindi mo alam yan, Brad. Ayun po. Ayun, hanggang siguro yun po, naging ano lang talaga siya. Nasa point pa rin kasi talaga ako ng parang hinahanta ko nung nangyari. Well, baka mamaya kinakategorize mo na as, the one that got away. Hindi yan totga. Malabo yan. If anything, may mga unanswered questions ka lang. That's about it. Ayun po. Kasi hindi ko rin, kumbaga, inas ko rin siya sa ibang tao. Ano bang naging mali? Or ano bang may mali ba ako sa side na yun? Or baka dahil ganito yung ginagawa ko during nung time namin. Baka dahil because of love bombing, because of yung mga binigay ko or mga in-advise ko. Hindi ko alam kung baka dahil doon. So hindi ko alam kung anong, and hindi ko siya narinig sa iba na yun yung naging mali. Well, anyways, charge it to experience. There's one lesson that you have to learn from this. You want me to tell you? Yes, please po. Self-preservation and self-awareness. Pwede ba ako maging honest sa'yo? Yes po. Ugali ito ng maraming LGBTQ. Kayo. Inuuna nyo yung landi bago relasyon. Booking muna bago love. Alam mo yan, hindi ako nagsisinungaling. Masaktan na kayo kung masaktan. Alam mo yan. Landi muna, ligob muna. Kati muna. Init ng katawan. Hindi lahat pero marami sa inyo. Booking muna bago relasyon. That's precisely what you did. So I hope you learned that lesson. Hindi dahil member ka ng LGBTQ, okay na lang na yan na lang yung unang attachment ninyo, sexual. That's not okay. Huwag tayo maglokohan. Diyan din nagkakasakit yung iba. I'm not wrong. Alam niyo tama ako dito. Kaya dami nagkakasakit kasi diyan ino-audition ninyo. Sa ganyan, sexual. Iba pa rin yung pag-ibig, pare ko. Iba pa rin yun. Huwag mong pagdamot sa sarili mo yung kilig. Maybe for the sexual encounter, iba pa rin yung you get to know the person, you talk, profound and deep conversation, get to know the person, tignan mo kung saan kayo match, food, interest, movies, likes, books.
before you move on to the next one, bago nyo gawin, magtanong kayo, may relasyon ba tayo? Magtatalik lang tayo para alam mo. Am I making sense? Yes po. Alam mo, I'm not lying. Tama ko mali? Tama naman po. Exactly. Don't deprive yourself with that kind of emotion. Kilig pa rin yan, bro. Ang sarap-sarap ng kiligin. Tinan mo. Naging sobrang ano lang po kasi parang naging sobrang attached and then parang every little details naging attentive ako sa every little details para lang I'm sorry. alam niyo po yun. Kumbaga parang Mac, okay to na win yan. him over. Parang gano'n. No. You had all the chance to make it official. You did not do it. He had all the chance to make it official. Hindi niyo ginawa. So even if you tell me na I was so attentive, wala pa rin. It's to no avail. Because it was all of the things that you were doing that time. For what? So I hope you learn from this because you deserve a better love story than this one. Do you agree? I agree naman. I agree naman. Parang hindi mo pa gusto ha. Ulitin ko yan ha. Wait lang. Ulitin ko. Wait lang. Sige. You deserve a better love story than this one. Do you agree? Agree naman po. Good. Yes, I agree po. Kala ko ayaw mo pa. Ang hirap lang po kasi talaga ng, alam niyo yun, in most of the time, hindi ko na sinasabing lalahatin. Pero most of the time, sa LGBT, most of the time, ganun po kasi talaga yung... No, hindi ko natanggapin yan. Hindi ako naniniwalang dapat normal lang hookup culture. Tigilan niyo ako. Hindi naman po. Kumbaga parang nakasanayan. Parang ganun. Pero hindi po lahat. No. I know it's happening but we are not going to normalize that in this conversation. Yun po. Naiintindihan ko naman po. I hope you learn. That's all I'm asking from you. I mean, alam mo yan, he's not meant for you. Opo, alam ko naman po yun. Kaya ako yung ako yung nag-step back. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko na nararamdaman na hindi yung parang sabi ko ang usapan natin tayo more on deep conversation and all. Kaso hindi, parang iba na ang nangyayari. And wala na rin ako nararamdamang gusto mag-push through to. So, ayun po, ako na nag-message sa kanya na mag-step back na ako dun from what's happening. Oh, well, yeah, it's probably for the better. It's just that it's hunting po. Ano na? It's hunting po. Haunting? Anong hunting? Hunting. Oh, well. Kagagawan mo rin yan. Di ba? You got nobody else to blame but yourself. You played the biggest role into participating, di ba? For the entire situation to hurt you. Alam mo yan. Am I right? Yes po. Of course I'm right.
Anyways, huwag ka mag-alala. Learn the lesson from this one. You'll move on to the next one. Do it better next time. Yun nga po eh. Yun yung isa sa parang hindi ko na alam ko parang ah, parang bakit gano'n yung mga past relationship ko. Dali naman, ang bilis ko na. Hindi naman gano'n kabilis pero parang after a month ng no communication, wala na. I mean, complete reset na talaga. Pero yun po kasi is parang parang ilang buwan na ba? Parang half a year na. And I don't know, 7 months na ba? 7 months na. Pero nagawa ko na rin yung isasabi nilang 21 days without any contact, without saying, well, at least anything, or make him para maalala mo siya. Wala. Hindi kasi siya nag-e-effect. Parang, parang ang hirap-hirap mag-move on. Parang, paano ka mag-move on? Hindi naman naging clear in the first place. Parang ganun po. You're not making sense. You're not. Stop asking this question because this is practically your fault. Siguro po gusto ko na lang din makawala dun sa yun. Well, makakawala ka dyan. It's only a matter of time. But like what I've been saying mula kanina pa, you have to learn the lessons of your own misgivings. You have to learn the lessons of your own misgivings. Okay? Okay po. Only a Noted matter of po. time. Of course, makaka-move on ka. That's the natural order of things. Okay? Noted po. There po. What did you learn tonight? Focus on yourself, self-love. Huwag ibigay yung sarili if hindi committed. Okay. Yun po. Okay. Okay, good. Well, anyways. Mag-ingat ka palagi, ha? Salamat po. Kayo rin po. Ingat po. I hope you learn something from this painful experience. Painful naman talaga yan. Yes po. May natutunan naman po. Good. Hindi ko lang talaga, wala lang talagang nagsasabi. Kaya, nag-reach out din ako. Thank you for trusting me. Mac, ha? Ayusin mo yan, ha? Self-preservation. Yes po. Alright. Noted po. Thank you very much, sir. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.